Ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, "Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain kayo sa ngayon ng mga hayop. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero wag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo." Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, "Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipunin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo." At sinabi pa ng Diyos, "Bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod niyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko na lilipuning muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo." Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, "Ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo." Ang mga anak ni Noe. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Natulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit na inilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ng kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkakalasing niya at nalaman niya kung ano ang ginawa ng kanyang bunsong anak, sinabi niya, "Sumpain ka, Kanaan, maghirap ka at magiging alipin ang iyong mga kapatid." At sinabi rin niya, "Purihin ng Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet, at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ang lahi ni Shem. At naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan." Nabuhay pa si Noe ng 350 taon. Pagkatapos ng baha, namatay siya sa edad na 950. Ang mga lahi ng mga anak ni Noe. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madae, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Askinash, Rifat at Tugarma. Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kittim at Dudanim. Ito ang mga lahi ni Japhet. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila at may sarili silang wika.
Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Cush, Mizraim, Put at Kanaan. Si Cush ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nang galing ang kasabihang, katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek, Akkad. Ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Nineve, Rehoboth, Kala at ang Resen na nasa gitna ng Nineve at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Mizraim ang pinagmula ng mga Lodeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patroseo, Kaslo at na mga Kaftoriyo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni na Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo at Hamateo. Sa bandang huli nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon papuntang Gerar hanggang sa Gaza at umaabot sa Sodom, Gamoza, Adma, Seboyen at hanggang sa Lasha. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Si Shem na nakakatandang kapatid ni Japhet ang pinagmula ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak ni Aram sina Uz, Hul, Geter at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shela at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalanan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ubal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesha at papunta sa Sefar, ang kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba-ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Ang Tore ng Babel. Noon isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ng mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y magkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit na anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo
Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arphaxad. Matapos isilang si Arphaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 35 taong gulang na si Arphaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shelah. Matapos isilang si Shelah, nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon. Nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Shelah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shelah ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 34 taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 430 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 29 taon gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Terah. Matapos isilang si Terah, nabuhay pa si Nahor ng 119 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 70 taong gulang na si Terah, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Abram, Nahor at Haram. Ang mga lahi ni Terah. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Terah. Si Terah ang ama ni na Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur, nasakop ng mga Kaldeo sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Terah. Naging asawa ni Abram si Sarai. At si Nahor ay naging asawa si Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya'y baog. Umalis si Terah sa Ur na sakop ng mga Kaldeo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, ang mga apo niyang si Lot na anak ni Hara. Papunta sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Terah sa edad na 205.